Ngayon pong araw, nakatakda ang proklamasyon ng mga nanalong party list group nitong eleksyon 2025. Kausapin natin ang first nominee ng nangunang party list na Akbayan, si Attorney Shell Jokno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo, Attorney Jokno, kumusta kayo sa nakatakdang proklamasyon niyo mamaya bilang Congressman-elect para sa Akbayan party list? At sino po yung mga kasama niyo? At will you hit the ground running, Attorney? Ay, happy po at ako'y excited at ang mamaya ang kasama ko siyempre ang pamilya ko. Sure na po ba yung 3 pwesto ang ibibigay sa Akbayan? Mukha naman, based sa aming calculations, ay pasok na pasok po ang PC. Kapag formal na po kayo naupo bilang mababatas, ano yung mga prioridad nyong panukalang batas na isusulong? Ang kailangan natin tugunan, yung mga issue na tumatama sa sikmura ng ordinaryong mamamayan. Nandyan yung issue ng sobrang pagtaas ng pensyon ng bilihin. Nandyan yung education crisis na kinakaharap natin. Yung problema ng ating employment at ang West Philippine Sea. We are prepared to hit the ground running dahil tatlo nga kaming uupo ay talagay ko marami kaming tutulong sa first 100 days ng pag-upo po natin. How will you deal with the leadership po of the House of Representatives? Paano kayo makikipag-ugnayan sa kanila para sa mga isinusulong yung proyekto gayong nasa opposition po kayo? As we have done before, it's always been a question of issues. Hindi naman kami yung tipong kukontra lang ng kukontra o hindi namin i-acknowledge kung may maganda naman ginagawa ang administrasyon. Pero hindi rin kami matatakot na mag-call out kung may nakikita kaming hindi maganda o hindi tama. Ano po yung mga bagay na you will be on the lookout for pagdating sa mga bagay na po pwedeng imbestigahan ng Kamara? Hindi yung impeachment, pero mismo yung Bukod pa po yun. Well, meron na kaming actually nakasalang na mga bill na sinile ni kaakbayan na Congressperson Percy Sandanya itong 19th Congress. At gusto pa rin namin i-push yun sa darating na itong 20th Congress. Nandyan halimbawa yung ating right to care bill, nandyan yung tinatawag namin na Korean bill at yung baon bill, among others. Yung baon bill ay yan yung para mabigyan ng allowance ang mga mag-aaral na dati o kasalukuyang beneficiary ng 4 fees. Kasi yung iba, while libre ang kanilang eskwela, ang tuition, wala silang pambili ng baon, pamasahe, pambili ng mga school supplies at libro. At para sa akin, magandang batas ito na makakatulong at makakasuportas na free education na laws na in place na. Marami po sa inyong mga kasama dyan sa House of Representatives ay galing, sinasabi, sa dinastiya. Paano nyo po isusulong yung enabling law para po sa nakasaad sa konstitusyon na anti-dynasty? Siyempre, kailangan madiskarte tayo dyan. Hindi lang naman ang mga kabataan ang kailangan may diskarte, lalong-lalo na pag navigate natin sa Kongreso. Tulad ng ibang mga batas ay kailangan makakuha ka rin ng numbers. So that it will be a challenge, but it's a challenge that we are looking forward to and excited about. Pero lalakad po kaya itong panukalang ito ngayong nandyan na po kayo sa Kongreso? Depende nga yan kung paano ipoprocess namin at ng buong Kongreso yung issue na yan. At ako'y nananawagan din sa lahat ng nanonood at nakikinig na sana mapaabot natin sa ating mga mambabatas na mahalaga sa kanila, sa inyong lahat, na magkaroon ng batas dito sa issue nito. So yun ang sinasabi niyong estilo, dapat yung mamamayan na nagluklok doon sa mga kasamahan nyo ang inyong, kumbaga, you will cooperate with para sila na mismo yung mag-encourage sa kanilang mga kongresista? Hindi lang naman cooperate, Rafi, pero ang nais namin ay maging boses nila, maging boses ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Opo, nabanggit niyo po yung impeachment. Bakit niyo po tinanggap agad yung alok na maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ano po yan? Hindi ko narinig masyado. Opo, sorry.
Opo, yun pong alok na kayo maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay inalok at tinanggap niyo po ito. Ano po yung dahilan? Ang Akbayan ang unang principal endorser ng first impeachment complaint. Kaya nung una pa lang ay sinusuportahan namin ito. At ang nais namin dyan ay talagang malaman ng buong bayan ang katotohanan at magkaroon din ng pananagutan kung talagang paghuhusga ng Senate bilang judge ay nila na talagang buo ang ebidensya. At bilang naman prosecutor, ang magiging tungkulin ko ay iayusin yung mga pagpresenta ng iba't ibang ebidensya, mga testimonya at mga exhibits na kailangan para mapatunayan yung nasa articles of impeachment. Ano po reaksyon nyo sa naging pahayag ni Vice President Duterte na magiging bloodbath daw yung impeachment trial? Hindi ko alam kung paano niya na-conclude yan. Kasi napaka-civilized ng isang impeachment at makikita yan, mapapanood na yan ng buong bayan. Sa tingin ko, sa karanasan ko ng dating impeachment, ay halos lahat ng populasyon ay talagang minomonitor nila araw-araw kung sino yung testigo, kung paano ang nangyari sa hearing ng araw na yun. Yeah, not only the whole country, but the whole world, I think, will be watching this trial. Sa ngayon po, alam naman natin kung ano yung alignment ng mga senador, yung mga bagong senador lalo na. Pero tiwala po kayo na sa pamamagitan ng ebidensya, pwede nyo masway kahit yung mga sinasabing posibleng kaalyado ni Vice President Duterte. Tingin ko malaking bagay sa aking experience yung kung ano yung magiging opinion ng ating publiko sa nangyayari. Kasi kahit na let's say sila ay pabor sa isang side o sa ilang side, ay pag makita nila na grabe pala ang public opinion dito, mag-iisip din sila dahil ang publiko rin naman ang magboboto sa kanila kung masakaling tatakbo sila ulit. So maraming dynamics ang isang impeachment trial. Hindi mahirap i-predict ko kahit na alam natin yung mga political background ng bawat senator judge kung paano yung lalabas na boto at the end of the trial. Attorney, without going into details, meron po ba kaming makikita na bagong impormasyon pagdating po ng trial patungkol dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Ako, hindi ko pa masasagot yung inyong tanong at Okay. hindi pa kami nag-uusap ng ibang mga members ng panel. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Akbayan First Nominee Attorney Shell Jokno. Thank you so much.